praktikal na payo para sa gurong Pilipino. Araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 6:30 ng gabi. Magsisimula sa ika-3 ng Agosto, markahan na ang kalendaryo. You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on Channel 224 Sky Cable and TV Plus boxes. Simulcast on DZRJ 8:10 a.m. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ 8:10 a.m. or on YouTube, Channel RJ News. Did you know that RJ Jacinto was exiled and Radyo Bandido won prestigious awards? Check this out. Although RJ was a steel man working with his father, the radio station went on under Alan Austria and continued to build a solid following. RJ's life in the Philippines was interrupted by martial law. He was exiled and returned after 14 and a half years on March 5, 1986. During the EDSA Revolution, his radio station, then manned by Defense Secretary Juan Ponce Enrile, defected under the direction of the late Father James Reuter. Buhay at Batas. Kasama si Attorney Nicky De Vega at Attorney Carlo Nicolas. Samahan silang sagutin ang inyong mga katanungan ukol sa batas. Nagbibigay suwestyon at kaakibat sa bawat mukha ng buhay. Buhay at Batas. Tuwing Martes ng hapon. Dito lamang sa DZRJ 8:10 a.m. ang Radyo Bandido. Magandang tanghali Pilipinas. Ito po ang Buhay at Batas, ang programang nagsasanib ng samut-saring mukha ng buhay at iba't ibang aspeto ng batas. Ako po si Attorney Nicky De Vega. At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas. Wow, Attorney Carlo, July 28 na. Oo nga. Mag-aagosto na. Tatanda na naman ako. Malapit na yun. Lapit na ako mag-birthday, August. Kaya sabi ko, Malapit na yun. Pag tumatanda ka, hindi ka na excited, no? Tsaka pag pandemic, parang, ano naman kung birthday mo, di ba? Hindi ka naman makapanlibre sa labas. O Hindi kaya tayo makapag-buffet, ano? celebrate, di ba? Alam mo naman, di ba? Pagka birthday, libre ka sa buffet. Oo nga. Birthday, Parang napansin ko yung mga buffet ngayon, wala lang free birthday. Alam mo yun, di ba? Yung mga pa-birthday Must nila. be dining with one full paying guest. Ganun yung promo nila palagi. Kanina pala maraming salamat sa mga sumama sa akin habang nag-solo episode tayo kanina. Sumagot tayo ng isang katanungan. Todo nabanggit ko kanina. Sabi ko, pasensya na. Laki ng eye bags natin ngayon, Attorney Carlo. Kasi kanina pa tayong 3:30, sabi ko ng madaling araw nasa opisina. Si Attorney Carlo po kasi naging expert. May hearing po ako sa ibang may bansa. hearing siya kanina Nakakatawa ako. ng 5 a.m. Alam mo, nakakatawa sa ibang bansa kasi kinuha siyang expert witness tungkol sa isang kaso. Tapos, sa US to So, syempre, ibang time zone. Anong oras sa kanila ng 5 a.m.? Alas 3 ng hapon. Alas 3 ng hapon. Tapos nakakatuwa, meron silang tinatawag na call-in hearing. Doon ho sa bansa na yun, sa state na yun sa US, tatawag ho kayo sa telepono. So, hindi kayo magkakakitaan, pero magkakarinigan kayo. So imagine, naghihiring sila sa telepono tsaka ibang bansa, 'di ba? Nakakatuwa. Pero sa atin di nakakatuwa. Dinamayan na kita, 'di ba? Hindi nakakatuwa kasi kailangan 5 a.m. yung hearing dito, 5 a.m. sa atin. So syempre 3:30 na sa office na, hindi Para naman pwede maghanda. handa ka, kailangan maayos yung mo, hindi yung kagigising mo lang pupungas-pungas ka. Kaya medyo ang eye bags, hindi kinakaya ng concealer, Attorney Carlo, ang eye bags, no? So batiin natin, andito ng ating mga kaibigan, si Michael Angelo Baditiu, sabi niya afternoon. Si Lou Gutierrez, sabi niya magandang tanghali po, God bless and more power. Thank you, Lou. Si Jose Ana, good morning, watching from Saudi. Kamusta po kayo mga kapatid natin sa Saudi? Si Jazra Pineda, good afternoon po, Attorney Carlo, Attorney Nicky, live na po tayo, present. Yes, Yes, Jazra. Oo nga. Sabi,
Sabi ni Michelangelo Baditio, tatanda rin ako, 27 na ako bukas. Uy, advance happy birthday! Ano ka ba? Ang bata-bata ng 27. Oo, yun yung mga Diyos ko, how na I edad wish mo. bumalik ako ng 27. Alam niyo ho, dati ang sexy ko eh. Alam mo, na mga 20s ako. Nag-reminisce ba lawa? Oo, tatlong anak ba naman, nagpatong-patong na, kaya ganyan. Ano ka ba, bata ka pa, Michelangelo Tio? Ako, line of 4 na ako, ha? Si Christy Pabianya, sabi niya, good afternoon. Nikki De Vega na Attorney Carlo Nicolas, always watching you live. Uy, thank you, Christy. Nakakatuwa yung iyong suporta. Si Lori Tolosa, followers niyo po kami. God bless po sa programa niyo. Uy, thank you, Lori. you. Oh. Thank you, Lina Tyler. Good PM po, God bless. Hi, Lina. Si Asia Iba. Ayan, nagbigay ng cellphone number. Anong gawin natin cellphone mo? Okay. Sige, may tanong si Janjan mamaya na, ha? Kasi po, ang show po namin, kung mga bago ho kayo nag-tune in, ay sinasagot namin ang mga katanungan na pinadala nyo ho sa Facebook page ng Ang Buhay at Batas. So, kung meron kayong tanong, doon nyo po ibato. Punta po kayo sa Ang Buhay at Batas at mag-PM po kayo. At pagkatapos pong i-PM yung tanong, i-like nyo po yung page. Oo. Pero ano ho namin yan, talagang sinisikap namin sagutin ho yun lahat. Again, paunawa po, talagang marami hong nakapila. Pero talagang mapapansin nyo, that's why paminsan ang bilis namin magsalita. Kasi hinahabol po namin yung masagot yung aming ang quota regular ngayong kasi araw. dapat mga 8 questions lang Normally. sa isang episode. Ngayon ho, pinagkakasya namin 15, halos doble. Sabi ko, Atty. In Carla, addition pa yan marami-rami to. Yung mga pumapasok. Para na tanong. ma-accommodate namin kasi ang dami hong tanong, abot na po halos hanggang pang September na po ang tanong. Kaya Pero kasi- padala nyo lang po yan. Oo, kaya nga po kami nag-aaraw-araw din. Si Atty. Carlo, hindi nag-aaraw-araw. Ako masipag ako. Palibasa na BBC. Kaya para mabawasan ho yung mga katanungan at talagang matugunan namin ang inyong mga tanong. Okay? So, ito. Ayan na. Simulan natin ang tanong ni Anonymous. Sabi niya, good afternoon, attorney. Hihingi po sana ako ng payo. Hiwalay na po kasi kami ng ka-live-in partner ko po. Pero wala pang 2 linggo bago kami maghiwalay. Nalaman ko pong may babae siya. Siyempre, attorney, nagalit at nasaktan ako noon. Ayaw niya kasi makipag-usap sa akin kung anong nangyari. Hanggang sa pinost nung babae yung picture nila magkasama. At binilhan niya pa yung babae ng mga pagkain. Pero yung anak niya dito, attorney, walang pang merienda sa hapon. Samantalang yung babae niya, binubusog niya. Alam ko po wala po akong habol doon, attorney. Gusto ko po makipag-usap sana sa kanya pero ayaw niya talaga. Ginawa ko po, chinat ko through messenger yung girl at nalaman ko pong nililigawan niya ito. Knowing na di siya nakikipag-usap sa akin para makipaghiwalay ng maayos. At nalaman ko din na pinagkakalat ng ka-live-in ko na hindi niya daw sure kung anak niya yung anak namin. At pati ako, siniraan niya din. Hindi lang sa babae, kundi sa mga kaibigan niya din. Sinasabihan niya din po ako, attorney, na palasama daw po ako sa mga lalaki, kaya niya ako iniwan. Alam ko po sa sarili ko na matinong babae ako. Dumudulog po ako sa inyong tanggapan para humingi po ng payo. Huwag niyo lang po sanang banggitin ang pangalan ko, attorney. Maraming salamat po. Nako, ito pang parang maalaala mo kaya yung dapat may segment tayo mga ganyang kwento Merong reenactment. So, kawawa naman to si Anonymous, no, talagang na-tsempo ka sa masamang lalaki. Pero buti na lang, alam mo, buti na lang, hindi kayo nagpakasal. At least kasi nakatakas ka. Alam ko masakit na iwanan ka, pero alam mo, okay na rin yan. Kaysa naman makasal kayo, wala pang diborsyo sa atin at kung maipit ka Hindi lang yun, sa diba? ganitong relationship. Oo. Naku. Alam niyo naman, Mas alam niyo problema. mga nakikinig sa inyo na may asawa na o kaya ang tagal nang may karelasyon ng babae. Alam niyo, sa simula lang naman yan talagang kinikilig-kilig ka pa di ba? Yung mga sweet-sweet pa. Pag tumagal na, hindi naman sa nawawala yung pagmamahal. Lumalalim ng ibang definisyon. Nagtatranscend. Oo, na hindi lang sa physical. Na hindi ka na nagpapakyut, di ba? So, iba. Either that or biglang take for granted ka or nawawala yung pagmamahal. Kaya
Huwag ka magsisi na wala na siya. Pero syempre, binalahura ka pa rin niya at alam nyo, pinaparusahan ng batas yan. Meron tayo, palagi nyo naririnig yung VAUSI Law, RA 9262. Ang karaniwan kasing alam sa vow si Atty. Nikki, pagka magkarelasyon pa lang sila or kasal na sila. Hindi. Ang VAUSI applicable kay ex-boyfriend mo o kaya halimbawa dating relationship lang or naka-sex mo, may sexual relationship kayo, pwede mong gamitin yung VAUSI. Pag ikaw ay ginaganyan, katulad ng ganyan, halimbawa sinisiraan ka, causing yung psychological violence. That is psychological emotional violence. anguish. Imagine ba, alam mo masakit rin sa babae sa totoo lang na pag-isipan ka na yung anak mo ay hindi niya anak. Lalo na kung wala ka naman talagang ginawa, hindi ka lalo naman na kung walang basehan. sumiping sa ibang lalaki, tapos pagdudahan ka, ay talagang masakit yun. Tapos, di ba sabi mo nga, kung yung nililigawan niya ay binilibre niya yung anak niyo, pang Hindi niya merienda, pinapakain. wala. Oo. No? So, hindi siya nagsusuporta. Alam mo, sinabi mo, wala kang karapatan. Wala kang karapatan siguro sa kanya na sabihin mong he has to be faithful to you kasi hindi kayo kasal. Pero yung anak mo may karapatan na masuportahan ng ama niya. At bilang babae at ex-girlfriend niya, may karapatan kang respetuhin at hindi tratuhin ng ganyan. Kasi pag ginawa niya sa'yo, yung tulad ng ginawa niya sa'yo na pinagkakalat niya, sinisiraan ka niya, yan ay psychological violence. So kung sa tingin mo ay talagang punong-puno ka na, At desidido ka na talagang ipaglaban yung karapatan mo. magtungo ka sa women's desk, sa police station, may ganun. Women's desk na police woman usually yun para hindi ka mahihiya, magsusumbong ka doon, parang pablatter mo siya. Tapos ikwento mo lahat ng binanggit mo dito sa inyong salaysay at dagdagan mo ng screenshots at kung ano pa man na tungkol sa inyong dalawa para mas malinaw at may ebidensya. Wag mo nang habulin yung lalaki. Alam mo, wag ka na rin maghanap ng closure. Iniwanan ka, tapos. Di ba? Tapos, wag mo nang habulin. Di, Wala tsaka kang magagawa kung talagang... Respeto na lang di ba? Respeto Kung na lang. hindi ka na niya mahal, may iba na siyang mahal, hindi natin mapipilit yon. Pero parusahan siya sa kanyang ginawa sa'yo, ay pwede mong gawin yon. Okay? Batiin lang natin. Meron dito. Uy, sabi ni Michael Angel, ang ganda ko raw. Ha, ha, ha. Yay! Ang ganda ko raw. Okay. Ayan, oh. Tapos, si Christy Pabian, sorry, attorney. Okay lang yun, na walang attorney. Hindi naman ako, kumbaga okay lang sa akin yun. Si Joel Berdin, sabi niya, good PM po, attorney Nikki and Carlo from Etchage, Isabela. Malapit ba sa inyo yun? Malayo. Sa north yun eh. Ay, oo nga pala. Hindi pa ako nakakapunta sa lugar ni Joel Berdin. Ano, I'm sure Isiha maganda. pala yung malapit Oo, sa inyo. Yun yung pag nung college ako pag madaling araw na ako nakauwi, pas nakakatulog ako sa bus, pag gising ko nasa Nueva Ecija na ako. Kasi si Attorney Carlo po ay Bulakenyo, Oo. taga Baliang. So, pag nakakatulog ka, saan ka, paano yung bababa ka na lang? Nueva Katabi ko Ecija. ng konduktor. Sinasabihan ako, gising na, nandito na tayo. Pag-gising, wala. Uuwi ulit ako. Si Arian Cordero de Guzman, sabi niya, good PM po, Attorney Nikki and Attorney Carlo. Okay, next question, Attorney Carlo, pakibasa, galing kay Angelo. Galing kay Angelo. Good PM po. Tanong ko lang po, ano pong pwedeng ikaso sa pangamba ng paninipa at pangbintang ng pagnanakaw? Yung kapatid ko ho kasi inambaan ho ng pulis ng paninipa. Maraming salamat po. At anong ambay? Parang, Yung threat lang, ganun, parang ganun, sisipa kunwari, pero hindi naman talaga sinipa. Ganon. Ganon ba yun? Yung ibig sabihin nun? Yung parang Oo, amba. uma-acting ka lang ganyan. Pero hindi niya tinuloy. Buti na lang hindi niya tinuloy. Mas actionable yon. Oo. Kasi kung mag-acting lang, pwedeng siguro tinitreten, di ba? Pwede mo Pwede hanapan ng siguro ganon. light coercion nyo kaya light threats. Pero Kasi hindi naman dapat ganon. ang sigurado ko, Angelo, ay yung pangbintang ng pagnanakaw. Lalo na kung meron siyang pinlant na ebidensya, incriminating against an innocent person to, krimen ito. At pwedeng maging dulot pa to na isang kasong administratibo laban dun sa pulis na yon. Naku, Pero Angelo, yung pang-amba ng paninipa, Yung aakmaan, Oo. ganon, yung aakmaan mo. hindi naman niya tinuloy. Alam ko, merong psychological trauma involved dun eh. Hindi, ito na lang, i-ano mo ng administrative case. Di ba? Kasi saan ba sila pwedeng lumapit sa ganyan? Hindi kasi, Sa Napolcom, pwede that kayo is lumapit. a humane Oo, treatment of there is. prisoners. Hindi po porket, let's say,
inakusahan ka Or o kahit na may ginawa kang prisoner mali, ka. kahit may ginawa kang mali, meron ka pa rin karapatan Oo, na hindi ma-maintain nawawala yung dignidad yun. bilang isang tao. Bilang isang tao. So, hindi proper yon, pwedeng administrative case din, Atty. Oo, Carlo, pwede. diba? Saan ba ulit pinapile Sa yan? NAPOLCOM. Pwede ka NAPOLCOM. magtungo sa NAPOLCOM o kaya sa DIDM. Ito yung parang internal affairs ng mga pulis. Oo, sige. Yung mga pulis na ganyan, huwag naman ganun-ganunin, di ba? Ambaan. Ako hindi ako ayoko yung mga taong ganun, yung mga parang sa baril, tututukan ka, hindi naman papuputukin. Di ba? Alam mo yung mga tahol ng tahol, hindi naman sinasabi ko tutuhanin. Pero So, nakakaasa. ano gusto mo? Sipa na dapat. Amba ka, tapos hindi mo itutuloy. Ang isang respetableng officer of the law, dapat basahan ng karapatan at Ayun. arestuhin kung At aarestuhin. arestuhin, ganun lang. Ganung sequence, hindi Wala may kasamang nang, amba o threat. Hindi, maalala ko nung elementary ako kasi may nakaaway ako eh. Inambaan ka rin. Oy, parang gumano ng muka. Eh di, sinampal ko. Hindi, kasi amba. Walang ganun-ganun. I mean, ituloy mo. Gusto mo ituloy. Walang acting ka dyan, di ba? PG naman tayo. PG po tayo ngayon. Nung bata po ako noon, alam nyo naman, pagkabataan mo, bata, college. Sige na. Next question, Atty. Carl. Mahaba-haba. Pakibasa galing kay Menchita. Galing kay Menchita. Good morning po. Gusto ko pong humingi ng advice para sa problema ng mother ko. Meron pong naiwan na lupa sa probinsya, ang lolo at lola ko, ng parents ng mother ko, para sa kanilang 6 na magkakapatid. Ang parte po ng lupa ng Tito Roger na bunso sa kanila ay binigay po sa mother ko dahil hindi naman po niya magagamit dahil nakatira siya sa Rizal. Plano po ng mother ko na magtayo ng negosyong bakery sa lupang ipinaubaya ni Tito Roger. Habang hindi pa po sinisimula ng mother ko ang plano po niyang magnegosyo ay nagsabi po ang Tita Esther ko na pangalawa sa kanilang magkapatid na magtatayo muna siya ng pansamantalang bahay dito. Mag-isa lang naman ang tita ko at ang mga anak niya rin ay meron na ring sariling pamilya. Pumayag po ang Tito Roger ko pero sa hindi po inaasahang pangyayari, namatay po sa karamdaman ng Tita Esther ko. After weeks po na mamatay ang tita ko ay nagsabi po ang mother ko sa mga pinsan ko na anak ng Tita Esther ko kung paano po nila tatanggalin yung bahay doon. Dahil ang mother ko, ang bahay na itinayo ng tita ko pero hindi po pumayag ang mga pinsan ko na anak ni Tita Esther. Gagawin daw pong bakasyunan ng pinsan ko. Gusto ko pong humingi ng advice kung ano po ang mabuting gawin ng mother ko. At meron po bang karapatan ang mother ko na mabawi ang lupa kahit na ito po ay napatayuan na ng bahay? Sana po ay mabasa ninyo ito at maraming salamat po. Naku, Menchita, pasubdivide nyo na yan. Diba? I think kaya nagkakaproblema, Atty. Carlo, ng ganyan. Kasi uso yan sa mga tagapagmana, hindi nyo pa hinahati. Tama. 'Di ba? Usually, siguro I'm sure nakapangalan pa to sa pangalan ng lolo nyo. Kung walang hindi pa yan nasa subdivide, technically co-owner sila, but Actually, not of a specific portion of Ayaw nga land. ng batas natin ng state ng co-ownership. Ang in-encourage ng batas natin ay hatiin na para maging klaro ang boundaries ng pag-aari. Sa bagay, alam mo, hindi ko rin masisi tayo mga Pinoy talaga. Hindi tayo parang pag may namatay, parang hindi naman inuuna nating subdivide Hindi nga. kasi parang ang pangit tingnan, 'di ba? Parang mahiya ka, namatayan na nga tapos pag-uusapan nyo pa paano hahatiin. Pero So nangyayari 'yon. Nagiging ganito ang problema. So yan ang magiging problema kasi wala naman hula-hula, di ba? Siyempre, hahanapin mo yung pinakamagandang, yung malapit sa kanto, di ba? Ganyan ang paunahan. Pero sa ganitong sitwasyon, anong remedyo, Atty. Carlo? Well, kung tatanungin mo talaga, ayon sa ating batas, kung magpapatayo ka ng bahay sa pag-aari ng iba, ang understanding doon ay yung may-ari ng lupa ang magmamay-ari rin ng struktura. Ang tawag dito ay yung ownership ng accessory. Kasi yung bahay doon yung accessory. Na yung ipinatayo na bahay doon, kung sino man ang may-ari ng lupa, siya rin ang magmamay-ari ng accessory kasi yung principal ang lupa doon. At kung ano man yung itinayo sa principal, pag-aari rin yon. Yun ang nasa batas. Pero bilang kamag-anak, nakikita ko dito, para mas maganda na i-reimburse yung mga nephews, mga pinsan, nung cost ng bahay. Pero klaruhin natin na kung ibinigay na talaga ng Tito Roger mo, yung parte ng lupa na yun ay sa mami mo talaga yon. Ito naman, 'di ba, hindi ba papasok yung builder in good faith?
Halimbawa, let's say, nag-consent naman sila patayuan ng bahay. So, hindi nila basta-basta pwedeng patanggal yan kung hindi nila re-reimburse. Kaya nga ipinasok ko yung punto na kailangan silang i-reimburse ng ng property ng cost ng bahay na pinatayo. Okay, ayan. Hala ko, natutulog ka pa eh. Kasi kanina ang hirap pala no, pagpuyat ka, tapos pagod na pagod ka kasi pag-iisip sa trabaho. Kanina hinang-hina tayo. No? Oo. Kahit anong kape, alam mo kami, hindi ko kami mahilig ng kape. Kasi nung law school pa kami, ang style namin, kasi una mahal yung kape, extra Diyos. Ayun. Hindi ko namin, Para tayong hindi ko namin construction sponsor worker. na, hindi namin na-advertise. Para kami Pero construction, kasi mura dati nung yun yung panahon, ano ₱2 lang yung isang Isang sachet. sachet, oo. So pupunta lang kami sa water fountain, bubuhusan namin yung plastic cups, lagyan namin ng extra Diyos. Tas So okay na na-carry kami. over namin hanggang naging abogado kami. Kaya wag kayo Maraming sabing masama raw yun. Pero tinignan ko may ingredients, okay hindi naman ako, eh. di ba? Oo. Wala naman akong sayad. So, okay So, okay naman. So, I'm just saying, kanya-kanya. Kaya pag nakita nyo kami na, ba mga tao kasi nawiwirdoan sa atin pag umaga, di ba, ibang kape, ganon. Kami, extra juice. Yellow, nakalagay sa ano yan? Ano yung iinom nyo? Natuwa ako yung isa nating kliyente na hapon. Oh. Nagpunta sa opisina, naghahanap, hindi niya maikwento kung ano yun. So, tinaas niya yung kanyang kamay, gumanon siya. Naintindihan ng sekretary natin. Red Bull. Extra juice. extra Di ba ganun yung juice. ano? Talaga? Oo. Nanghingi siya ng extra juice? Nanghingi siya ng extra juice. Buti na lang, uminom Nagulat tayo ako. ng extra juice. Oo. Di tuwan-tuwa. Nakuha ba nating kliyente? Oo, nakuha nating kliyente. Dahil sa extra juice. Okay, ba Hindi, napadaan kasi ako dilaw yung yung laman ng baso natin. So, nainggit siya. Nainggit siya. Oh, wag niyo ho kaming tutularan ha kasi hindi natin alam anong epekto niyan. Masamang damo po kami kaya walang epekto sa amin. Okay, next question galing kay Laika. Sabi niya, pwede po bang magtanong about sa dati kong ka-live-in? Pero namatay na po siya at may anak kaming isa. Meron po siyang SS PhilHealth Pag-ibig. Ngayon po anak namin yung benepisyaryo sa SSS ng ama niya. Ngayon ako naglalakad ng mga kailangan para makuha lang ng anak ko yung sa kanya. Minsan na po ako nagpunta sa Manila, ma'am. Pwede po kayang makausap, please po. Marami po akong tanong. 2018 pa po namatay yung ama ng anak ko. Pero hanggang ngayon, hirap pa din po ako lakarin ng SSS benefits ng anak ko. Okay, Laika. Alam mo, paperwork yan, lang yan. Ang maganda, under sa SSS, ang anak mo kahit hindi kayo kasal nung lalaki, ang illegitimate child ay isang primary beneficiary Primary beneficiary. sa SSS. At siya yata yung nilistang beneficiary, di ba? Oo. So, walang problema yon. Paperwork lang yan sa SSS death certificate. Kasi ang benefit ng SSS sa death benefit, either lump sum or monthly pension. Lump sum siya kung halimbawa less than 36 months lang ang nabayaran naihulog na contribution sa SS. Ngayon, monthly pension hanggang mag 21 years old yung anak mo, bibigyan ng SSS. Kung higit 36 months yung hulog. Nahulog, yes. So usually, ang requirement dyan, alam ko, kasi may kilala ako nag-process na yan, yung death certificate, affidavit, tapos birth certificate ng anak mo. Ngayon, baka may kulang kang requirement, kaya tumatagal. Actually, although, alam mo, hindi sa pag-aano ha, nasara ko sa gobyerno paminsan ngayon, yung ibang agency, parang tinatamad magtrabaho. Di ba? Ramdam mo. Hindi, di ba? Ramdam ko yun, Sorry bato-bato sa langit, tamaan, wag magalit. Pero nararamdaman, di ba sa trabaho natin, we deal with government agencies. Di ba? Ikaw kaya, munti ka mo nang awayin yung, alala ko yung may kausap ka sa, PSA. Di ba? Yung, Hindi naman sa bakit hindi tayo issue. nagwawala ka na, ayaw mag-issue ng marriage certificate yata para sa kliyente, tinatakot mo ng didemanda mo ng anti-red tape. Klaruhin ko po, ang SPA po, Ang sungit mo kaya. Hindi po nag-i-expire ang special power of attorney Ay, oo. unless mamatay na yung nung nag-issue nun ha. Oo, Yun lang ang po yung labo. limitasyon nun. Anyway, sige. Basta yun, kumpletuhin mo lang yung documents, Laika. Hindi kailangan to ng abogado. Kung ako sa'yo, kausapin mo yung officer of the day. At nakapaskil doon din, dapat mandatory yan sa government agencies, yung Citizens Charter. Alam mo, ano yung Citizens Charter? Nakasulat doon yung step-by-step process At sa yung mga... panahon, either in hours or in days, kung gaano katagal yung maximum. At pag hindi sila sumunod dun sa maximum na nilagay dun sa Citizens Charter, ground yan para magreklamo ha. Ayun, parang yung panakot mo dun sa... Sabi ko, ako na hinihiya para sa'yo eh.
Hindi, paminsan naman kasi lalo kung puyat ka, tapos Tinatakot dami mo mo ng iniisip. demanda. Eh, naku ma'am, pag hindi nyo muna ganyan. Okay, batiin ko lang si Belia Bahong Bergado. Sabi niya, good morning po. At si J. Kit, sabi niya, magandang araw po, Attorney Nikki at Attorney Carlo. God bless and more power. Hi, Jay. God bless din sa'yo. Yes, kumusta ka na, Jay? I think we have time for one more question. To. Galing kay Erica. Pakibasa, Attorney Carlo. Galing kay Erica. Magandang gabi, attorney. Nagbawas po ng tao sa company. Pinapasukan ko sa kadahilanang kailangan nilang mag-upgrade ng product innovation. May mga dumating na machine. Ni-work po nila kami ng 3 months, November to January, without 30 days notice sa mga tinanggal. Mismong pagtawag sa amin sa taas, yun na lang po yung last day namin. Hanggang ngayon, hindi pa po kami binabalik sa work. Anong purpose ng clearance? Pinagki-clearance at pinapapirma kami sa quit claim. Para daw, makuha namin ng last pay at 13th month. Ginigipit at pinilit po nila kaming hindi daw po ibibigay ang 13th month at last pay. Nakuha na po namin COE namin. Di pa po kami nagpapasa ng resignation letter. Tama po ba yun? Kailangan po bang magpa-clearance at pumirma ng quit claim ang floating status? Yung mga burden of proof po sa kanila. Katulad po ng 3 months no work clearance. Yung quit claim po is walang nakalagay na amount. Salamat po at mabuhay po kayo. Naks naman si Erica, may nalalaman ng mga burden of proof. Oo nga. Nag-research. O ganito, parang ang labo na nangyari sa inyo. Parang sa tingin ko, nagkumuha ng machine, Oo, tapos parang pinloading status flinoting sila. kayo. Merong mali dyan. Meron kasi tayong tinatawag sa authorized causes of removing an employee is installation of labor-saving devices. Katulad niyan, yung pinapalitan ka ng robot, pinalitan ka ng Actually, machine. nangyayari ho yan. Nangyayari at yan. management prerogative. Pwede ho nilang gawin yan. yun. Yes. Pero, bago nila gawin yun, na bawa, tanggalin ka, tapos kasi mukhang may ginagawang kalokohan dito may prosesong mahigpit na Dapat. kailangang sundin. 30 days bago implement yan, binigyan ka ng notice. 30 days ha? 30 days. 30 days bago implement yan, binigyan ng notice ang dole. Dalawa yun. At dapat bibigyan ka ng separation pay equivalent to 1 month for every year of service. Nangangahulugan na pag natanggap mo yung notice na yun, natatanggalin ka sa trabaho, papasweldohin ka pa rin. Dahil meron ka pang 30 days na palugid eh. Or normally ginagawa sa ibang kumpanya, hindi ka na pinapapasok, pero binabayaran ka ng sweldo mo for the month. Ang masama, parang feeling ko pinapalabas sila na yung pinagre-resign para Oo. walang makuha. Huwag ka magre-resign kasi wala kang makukuha. Saka mali yun. Oo, yung floating status, pwede kang i-floating status ng 6 months. Allowed sa labor code natin. Yung 301 yata ginagamit doon. Floating status na 6 months. Kung manpower, 3 months. Pero na floating. kasi hindi tawag doon, hindi angkop eh. Kumuha ng makina pa si floating status ka. Alam mo pag nakita ng zone inspector, klaro talaga. Klaro ang Meron silang estilo. iniiwasan. Ayaw kanilang tanggalin kasi alam nilang may separation pay. So, ginagawa, pinagre-resign ka. Huwag ka mag-resign. Ang sa atin lang naman, kung anong tamang ibigay sa empleyado, kailangan ibigay yun. Nasa batas kasi. Oo. Tsaka huwag ganun. Oo. Huwag natin tinatarantado yung empleyado. Lalo Ako naman naman, ngayon, di ba? marami akong kliyenteng employer. Marami ring mababait Actually, mas na employer. Halos lahat ng kliyente namin ay puro employers. Oo. At pinapayuhan namin sila palagi, kung ito yung naayon sa batas, kailangan gawin natin ito. Oo, wag salbahe kasi ang hirap naman alam mo yung mayaman ka, kumikita ka ng pera, nang-aalipusta ka ng iba. May karma yun. 'Di ba? So, mali yun, Erica, at yung pa-clearance, hindi pwedeng basta ganun. Tsaka may bago nilabas na ang advisory, ang DOLE, na kapag nag-resign ka o Oo. terminated ka, dapat mabigay sa iyo yung final pay mo within 30 days from the date of your termination o yung effective date ng resignation mo. At least yun, na-clarify na ng Clarify DOLE. na niya yun. Kasi nung panahon, in-issue niya lang yung 2020. Dati kasi, hindi sure lahat eh. Wala namang minamandato yung batas kung kailan. So, pwede kang i-dribble ng kumpanya na, clearance, di ba? Kumbaga, para kang sira, pabalik-balik ka. So, para matuldo ka na yon, dapat within 30 days. Pero wala pa tayo doon, Erica. Ilaban mo muna yan. Huwag ka magre-resign. O, batiin ko lang si Joy Estrada. Sabi niya, good afternoon po. Watching with my daughter, Jen Meyer Estrada. Uy. Hi, kamusta Hi. yung anak? Si Jen Meyer. Takpan mo lang yung tenga pag medyo nagsasalita na ako na hindi maganda.
Okay. Si Jadiel Pineda, sabi niya, na traffic. Toki jeep sinakyan ko, late po, sorry pa present po. Hi Jadiel, nako, alala Toki, mo no? pa yan, yung Oo, ikot? ikot tsaka Toki sa UP. Kung nag-aral po, kasi galing kaming UP nung college. Pag sa UP, kasi dahil malaki yung campus, may jeep talaga. So ikot, tas yung pabalik, yung Yung opposite. opposite ng Toki. Tsaka okay yung mga doon, disiplinado. Ewan ko lang kung nagbago at hindi ka... Papagalitan ka ng driver. Ay, ilang beses na ako pinagalitan ng jeepney driver kasi... Pumilit kang bumaba kung saan Oo, gusto. pumapara ako sa hindi naman unloading. stop, oo. Doon kasi pina-follow nila, doon ka lang pwedeng bumaba sa unloading area o kaya doon ka lang pwedeng sumakay sa loading area, hindi ka sasakay. Kasi naman yung college natin dati, sa public ad, wala siyang walkway. Dati yun meron na ngayon. Ngayon meron na. Ang layo ng lalakarin mo. Pag Tapos pag umuulan, tatakbuhin mo talaga. talagang basang-basa ka. So, ang hirap. But anyway, ganun ba? Na-traffic ka. Jadiel. Sige. Okay. Alright, 12:30 na pala. Ayan, buti napansin ko yung oras. Kailangan muna po namin magpatalastas. Huwag po kayong aalis. Babalik ang buhay at batas. May problema ka ba sa asawa? Sa kaibigan, Sa katrabaho? o sa boss mo. Tanong mo, sagot ko. Tuwing Martes, alas 12 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon. Maaari kami mapanood sa Channel 224 sa Sky Cable at sa lahat ng TV Plus boxes at free-to-air TV. Pwede ding mapakinggan sa DZRJ 810 AM radio. Meron ding live streaming sa facebook.com/DZRJ810am. At sa aming YouTube channel, RJ News PH. Tandaan, ang buhay ay parang batas. paminsan magulo, pero may abogadong tutulong sa iyo. Ako po si Attorney Nikki De Vega. At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas para sa Ang Buhay at Batas. Ako po si Rolly Canon. Iniimbitahan ko po kayong makinig sa aking programang Opinyon Publiko tuwing Lunes, Miyerkules, Huwebes at Biyernes mulang alas 12 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon. Dito lamang po sa Radyo Bandido TV, simulcast sa DZRJ 810 AM, ganun din po sa Sky Cable Channel 224, TV Plus Boxes at sa Free-to-Air TV. Sa facebook.com/DZRJ 810 AM at sa aming YouTube channel, RG News PH. Ako po si Mike Francisco at iniimbitahan po kayong makinig at manood sa aking programang Litrato Philippines tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang alas 2 ng hapon, dito lang sa paborito nating istasyon, Radyo Bandido TV. Simulcast on DZRJ 810 AM at Sky Cable Channel 224 at syempre sa TV Plus Boxes and Free-to-Air TV. At meron din po kaming social media account na pwede nyo bisitahin. Facebook.com/DZRJ810 AM at sa aming YouTube channel, RJ News PH. Kaya tara na, mag-like at mag-subscribe para tuklasin ang mga issue na naglalarawan sa ating bansa. Dito lang sa Litrato Philippines. Ako po si Banat Bay sa programang Trending News from 2 to 3 p.m. sa Radyo Bandido TV, Simulcast on DZRJ 810 AM, Sky Cable Channel 224, TV Plus Boxes and Free-to-Air TV, Facebook.com/DZRJ 810 AM, at YouTube channel RJ News PH. Ako, si Saldi Lennon, na iniimbitan po kayong makinig sa aking programang Mate, sa English Checkmate. Ito lamang sa Radyo Bandido TV, simulcast on DZRJ 810 AM, Sky Cable Channel 224, TV Plus Boxes, and Free-to-Air TV. Facebook.com/DZRJ 810 AM, YouTube channel RJ News PH. Okay. Nagbabalik po ang buhay batas. Naiya naman ako. Kasi yung time check, si PSA, di ba yun yung may inaway ka doon? In fairness, Attorney Ricky, contractual daw siya. Inaway mo taga-PSA, ayaw maglabas sa med. Nakakaya naman, time check sa ano natin. Sana may bumusina ka sa amin.
Oh, sige. Hindi, contractual daw siya. Pero at the end, di ba, pinagbigyan ka at niya. the end, I think, alam mo naman kasi, lalo na sa panahon ngayon na medyo high on tensions, tapos yung iba, Tinakot mo ba naman na ide-demanda mo? Kaya, anyway, sige. Si Jadiel Pineda, sabi niya, pasaway si Atty. Nikki. Medyo, actually, pasaway ako. Si Benedicta Ancheta Vivo, sabi niya, thank you, Atty. Nikki and Atty. Carlo. Dami na naman naming natututunan ngayon. Pa-shoutout na lang po kay Mommy Clarita Medina at sa mga anak ko, Jerome, Patricia, and Ron Vivo. Oh, shout out kay Mommy Clarita Medina at kay Jerome, Patricia at Ron Vivo. Nax, 3 anak, Oo. di ba? 3 rin anak ko. Ayan. Sige, akong pala si Atty. Nikki De Vega. At ako naman po si Atty. Carlo Nicolas. Nawala yung ano ko, narinig ko yung PSA. O sige, tanong ni Alex, iyang asawa niya sa una patay na, ngayon po may anak kaming 2 ng kinakasama ko. May karapatan ba kami? Pero pag kinasal kaming 2, di ba mas may karapatan talaga kami? Pero yung una, yung anak, ano po ang karapatan nila? May bahay po siya dito sa Maynila, 3, at sa probinsya namin po lupa. Paano po bahati yung mga anak niya? Sabi kasi wala daw kaming karapatan. Pa-help naman po. So, nangyari, yung kinakasama niya, Merong may ano, asawa dati, oo. may anak, pero namatayan. Namatay na. Naging widow, ganyan. Tapos nag-boyfriend Nagsama ulit. sila. So, Oo. nag-iisip sila magpakasal. Tinatanong ni Alex, ano ba ang kanyang kapangyarihan o kaya karapatan. Ganito ho yun. Ang tamang proseso, pag naman may asawa kayo at sa kasamaang palad namatay yung asawa nyo, dapat nililiquidate nyo yung community property or yung conjugal partnership. Sabi sa family code, kailangan gawin nyo yun. Kasi, you pag must hindi do that nagawa. within 2 years ba yun? 2 years, kailangan mo gawin yun. Ngayon, pag hindi mo ginawa niyan, any transfer will be void. At pag magpapakasal ka ulit sa iba, halimbawa, widow ka, tapos hindi mo niliquidate yung property nyo. Ang property regime magiging complete separation of property. So, So, nangangahulugan para kay Alex ay wala ka talagang karapatan doon. Kasi kung property niya yan, sa una niyang kasal, since complete separation of property, sabi ng batas, kung hindi niya naiayos yung affairs niya sa kanyang unang kasal, yung property doon, hiwalay kayo ng property. Meaning, sa kanya yun. Wala kang hati doon. So, ang pinakamaganda siguro, Alex, kung gusto mo talagang magpakasal at gusto mo magkaalaman kung kanino ang alin, ay pa-settle mo muna yung estate ng unang asawa nung kinakasama mo ngayon. Para pwede kayong magkaroon ng conjugal partnership, di ba? So, ganun ang gawin mo. Pero di bali, pag namatay naman siya, tagapagmana ka niya. Di ba? So, hintayin mo na lang. Pero may yung anak niya dun sa una, meron na sila kaagad share doon kasi necessarily pag niliquidate yung properties sa unang asawa, magpupunta na yung shares nila dun sa mana. Ayan, okay. Sabi ni Joy Estrada, ayan, nanonood na dad ko, si Doming Uy, Estrada. si Tito Doming, kumusta po kayo dyan, Tito? Ayan, di ba? Mga buong kamag-anak mo sa Bulacan ba yan? Hindi. Sa Manila sila. sa Manila. O na, galingan mo, nakikinig yung mga kamag-anak mo, mayos ka. Okay. Next question galing kay Anonymous, Atty. Carlo, pakibasa. Galing kay Anonymous. Ayun. Hi po, good morning, attorney. Tanong ko lang po kung pwede pa ba naming ma-recover yung land property na nabili daw ng asawa ng tita ko sa lolo namin. Samantalang buhay pa po yung lola namin. Wala po kasing nakakaalam na nabili na pala yung lupang pagmamay-ari ng lolo at lola ko. Maliban sa tita ko at asawa niya. Buhay pa po ang kapatid ng tita ko pero inaangkin na nila ang property. At parang gusto nilang palayasin ng lola ko sa kinatitirikan ng bahay niya. Need ko po sana ng legal advice ninyo. Ma-actionan po namin ito. Salamat po. Ikaw na. Yung sale void. Yun, tapos na. Ano ba? The Anonymous, dapat kasi sa isang pag-aari ng mag-asawa, husband and wife, pag binenta yon, dapat pareho silang sumasang-ayon dun sa sale. At dun sa bentahan na yun, yung pruweba na ay pirma ng parehong mag-asawa nung lalaki at nung babae. Now, pag ang lumabas dun sa deed of sale, yung sa bentahan ng property ng lolo at lola mo, na yung lolo mo lang nakapirma, ang sale na yon o yung bilihan na yon, void yon.
pero continuing offer siya. Pero ang punot dulo nito, hindi mapupunta sa tito mo yung property at bagkus ay pwedeng bawiin ng lola mo kasi sa kanya rin yon. At hindi naman pwedeng sabihin ng tita mo pumirma yung lolo mo. Pareho sila may-ari nun. Naaayon sa family code, the sale is void. Kaya mag-ingat po kayo. Kung kayo may asawa, o kaya, halimbawa kayo naman ay buyer at ang nagbebenta ay married. Ako nga pagka, halimbawa, di ba, may buyer, merong seller, i-check mo. Kung kasal sila. Kung kasal. Kasi, so, kahit na nakapangalan yung property dun sa isang lalaki na nakalagay dun, kunyari, Juan de la Cruz, married to Juana de la Cruz, papirmahin nyo pa rin si Juana de la Cruz. Oo. Delikado. Delikado kasi yung transaction. Oy, batiin ko nga pala si Miss Beng Hoxon, ang manager ng BDO Garnet Branch. Wow. Ayan. Hi, Beng. Hi, Beng. Thank you sa loan. Nag-loan ako para sa condo. Isang condo binili ko. Thank you very much. Pakibabaan ng interest, ha? Okay. Sige, next question galing kay Weng. Hi, attorney. Ito ba? Hindi pa ito nababasa. No? Hi, attorney. Gandang hapon po. Pwede po bang isangguni ang aking problema? Ako pala si Ena at itong aking suliranin. Ako po ay isang pangalawang asawa ng aking kinakasama. Yung una, ko po ay matagal nang hiwalay. Balak po sana namin magpakasal. Paano po kaya kami pwedeng makapagpakasal? Salamat po. So meron siyang married. Asawa. Kasal na. Kasal siya, pero hiwalay sila informally at kayo, gusto nyo magpakasal, kayo yung bago. Ay naku, Weng, pumila ka sa karami-rami nakapila na ganyan ang sitwasyon. Only way para pwede kayo magpakasal is for yung kinakasama mo to get a court order declaring his first marriage void, or yes. Annulable, di ba? Kailangan na annul or declared null and void. Kung wala, hindi kayo pwedeng magpakasal. And alam naman natin, wala pa tayong divorce sa Pilipinas. So, mahirap yung magagawa grounds ngayon. ng annulment tsaka declaration of nullity. Kahit na matagal na silang hiwalay, hindi yun ground. Hindi yun ground. Ang weird, no? Doon ko pa na nakita yung pinag-aralan ko kanina. Sa Hong Kong, 2 taon nang di nagsasama Pwede na mag-divorce. Tingnan nyo sa ibang bansa, naintindihan nila na kung 2 taon na kayong estranged, di na kayo magkasama, ba't nyo papipilitin? Alam mo, syempre, may pwede iba. Pwede naman magpakasal, di ba? Hindi, yung iba hindi nag-a-agree sa akin kasi iba, di ba, anti-divorce. Ako naman kasi, sabi nila, problema raw yung divorce na yan. Magkakaroon ng maraming broken family. Alam nyo ho, hindi problema ang divorce. Divorce is a solution for two people who are not happy to be together anymore. So yes. sabi ko nga, walang gusto, hindi ka naman nagpapakasal dahil gusto mo magpa-divorce. Tama. Wala namang gusto mag-divorce. Pero kung yung circumstances binubugbog ka o hindi na kayo nagmamahalan, ang hirap ng pinipilit, di ba? Lalo na yung mga sa ganito, di ba? They have separate lives. Di ba? Magkahiwalay na talaga silang namumuhay. May sarili-sariling mga partners. Tapos pagpipilitin mo pa nakakasal sila. Okay, so yun, Weng. Si Elena, good afternoon po, attorney. Salamat po sa pagsagot sa inquiry ko. Actually po, ang seller ko po ay isa lang sa anak ng nasa titulo. Nung kumuha po akong kasulatan para lakarin ang pagpapalagay ng metro ng kuryente sa amin, di po siya na-notarize and all, gamit ko lang po sa Meralco. Lumampas po ako sa verbal agreement ng bentahan na 2 years ko lang dapat isettle. So nangyari po, yung apo ng seller ko ay sinisingil ako ng penalty para sa excess months na di ako nakapag-fully paid. 5% po bago ako bigyan ng kasulatan. Na-settle ko naman pong balanse except sa penalty. Kaya sinamahan ako magpagawa ng deed of sale. And to my surprise, yung apo ang nakapirma, not the seller, dahil matanda na po sobrang seller. Ang tanong ko po, attorney, may panghahawakan po ba ako if ever ipaayos ko na title or acceptable deed of sale? At dapat lang po bang isettle ko yung penalty na sinasabi nila? Thank you, attorney, and God bless. Okay. O, ikaw na. Ganito. Di ba, may binili ka ng lupa, pero na-late ka ng pagbabayad, so sinisingil kayo ng 5%. Ang tanong ko sa'yo, Elena, meron ba talaga sa kasunduan niyo yung 5% na penalty? Kasi kung meron, I will advise you, kailangan mo respetuhin yung, kailangan mo talagang bayaran yun. Pero kung yung 5% na yun ay out of the blue, naisip lang nung anak or nung apo nung may-ari na kailangan kasingilin, hindi pwede yun. Kasi wala naman kayo na pagkasunduan na penalty kung lalagpas ka. At nasa civil code natin, magiging due lang ang isang bagay, ang isang demand, pag siningil mo na siya.
At habang di pa siya sinisingil, di pa Pero siya ito may due. problema yata to kasi ang may-ari yung lola Oh, tapos pumipirma yung apo. Ito yung- Unless armed yung apo with a special power Yun yung of solusyon. attorney. Yun yung solusyon, Yun ang Elena. solusyon. So, kailangan yung apo, pati na rin yung anak, papirmahin mo na rin na make sure na otorisado sila nung kanino man nakapangalan yung titulo ng lote na yan na ibenta. pumirma at ibenta. Kailangan may SPA sila. At yung pruweba na pinangahawakan mo, paggawakan nila ng acknowledgement receipt, kahit basic lang na kasulatan, nakasulat lang doon na I acknowledge having received yung ganitong halaga as full payment for the house. Yun yung panghahawakan mo at hihingin rin sa iyo ng BIR as proof na nagbayad ka talaga. Okay, tanong ni Mish. Hello po, attorney at saang buhay at batas. May katanungan lang po, attorney, sana masagot niyo po. Namatay po ang papa, then meron po akong kapatid isa. Yung kapatid ko po, sila po yung first family ni papa. Kasal din po sila, kaso 30 years nang hiwalay. Kami naman po ng mama ko, bali second family, kasal din po sila. Bali, same po silang nakasal. Meron po akong tita, kapatid ng papa ko, pero ampon po, walang legal papers. Paano po ba ang hatian namin sa lupa na naiwan ng papa ko? Salamat po, attorney. Sana po Ang gulo ng pamilya mo, Mish. nga. Ano ba yan? Ang gulo-gulo. Hindi, it just means na merong unang pamilya, kasal, tas nangyari na nagpakasal ulit. So nagkaroon ng dalawang pamilya, parehong kasal. Pero bigamos yung pangalawa. Oo, bigamos yung pangalawa. And Gilala bigamos akong and ganyan. void. May kamag-anak akong ganyan. Hindi lang dalawang kasal. Siguro, nakaano yata, 7? Ang 7. dami. Oo, ang galing. Nung panahon kasi hindi computerized. Oo. Kaya ang dali-dali mag-edit. Anyway, wala tayo doon. Sige. So, ang tanong niya ay meron ba siyang panong hatian nung sa tatay? Ganito yan. So, ang naiwan, yung legitimate wife, yung legitimate children, at Yung illegitimate children Yes. kayo kasi hindi kayo within a valid marriage, So diba? silang maghahati. Si tita mong ampon, out na siya doon. Ganito Kasi yun the sa mga- children will exclude the ascendants and other collateral relatives. Basta may anak yung namatay, excluded na o tanggal na sa Mga manahan kapatid. yung So, wala na mga si kapatid. titang ampon. So, ang mangyayari niyan, una, let's say, yung conjugal na share ng first wife, tatanggalin. Okay, so matira yung estate ng papa mo. So, yung estate na yon, i-divide yon equally ng mga legitimate children at ng surviving spouse. Tapos, ang share nyo bilang illegitimate child is equivalent to half of the share of one legitimate child. So, let's say, Kalahati. kung yung isang anak, yung legitimate child is 100,000, sa'yo 50,000. Kalahati. So, meron ka makukuha pa rin. Okay? Ayan. Batiin ko lang dito, sabi ni Joy Estrada, thank you for all the info. Thank you din sa pakikinig. Yes. Si Shonky Aras Asyang. Sabi niya, good PM, Attorney Nick at Attorney Carlo. Happy lunchtime. Yes, kami rin. Kaka-breakfast lunch natin kanina. Hindi tayo nag-uusap, no? Lamon lang kami ng lamon sa sobrang gutom. Pero effective yun, ha? Oo, nagka-energy. O, ito, si Anonymous, sabi niya, hi po, good day. Plano ko po bumili ng lupa sa Pilipinas at sa mother ko ipangalan dahil po foreign citizen ako. Paano ko po ba mababawi ang lupa sa nanay ko in the future kung sakaling maging Filipino citizen ako ulit? Plan ko kasi mag-dual citizen. Or anong mga supporting documents ang kailangan ko para masigurado na mapasakin ang lupa in the future at hindi mabigay ng mother ko ito sa iba. Salamat and more Alam mo. power. So, hindi pa pala yan nabibili. Oo, Ito hindi ha, pa. Mahirap Anonymous yun. ganito. Hindi naman kasi talaga sanctioned by law yung mga estilo na ipapangalan sa iba dahil hindi pwede. Alam mo, mag-dual citizen ka na. Ewan ko kung anong US citizen, alam ko, pupunta ka lang sa Philippine Embassy. Mas magkano yung $50 lang yata. $50 lang. Mag-swear ka lang, tapos. Oo. O di pagkatapos nung pwede ka nang bumili, hindi mo na kailangan ipangalan sa nanay mo. Kasi pag tinuloy mo to, baka may violation pa ng anti-dummy law. Kasi foreigner ka eh. Although Pilipino ka, hindi ka na Pilipino right now unless mag-dual citizenship ka. Kaya, gawin mo na lang ng Oo. legal. Huwag na ganun. Tingnan mo, di ba, ang hirap naman yan. Pag-isipan mo pa ng masama yung nanay mo. Di ba? So, ano na lang, punta ka na lang sa embassy, $50 lang yun. Tapos, actually, yun ang tip ko nga sa mga, lalo na sa US, kasi pag ginawa mo sa Pilipinas, mas matagal. Parang more than 1 week. Bago lumalabas yung papers dun sa embassy, ang bilis-bilis ilabas. Tsaka Anonymous, sabi nga nila, sometimes the best solution is the simplest one. Yun yung pinakasimple.
Ayaw ka namin tulungan gumawa ng mali. Pero may naisip ako, pero wag na. Okay. Vanji. Galing kay Vanji. Basa. Good PM po, attorney. Ganito po kasi yon. Yung bahay at lupa po ng magulang namin ay awarded lang po at hinuhulugan ng ate kong panganay sa NHA. Ipinangalan na po niya sa kanya. Ngayon po, humingi po ako ng maliit na lupa sa likuran ng bahay ng magulang ko, pero ayaw niya po akong bigyan. May habol po ba ako sa property ng magulang ko na inangkinan niya? Matandang dalaga po yung ate ko, gusto niya pong ipamana yung bahay at lupa sa pamangkin ko po na anak ng kapatid kong bunso. Ano po bang dapat kong gawin? Patay na po ang magulang ko, maraming salamat po. Ako, Vanji, hindi ko alam kung paano na-transfer sa ate mo. Baka sa ate mo talaga Oo, na-award. baka Alam sa mo, ate mo talaga kasi awarded yan. yung mga lupa under sa National Housing Authority, NHA, di ba nabanggit mo? May Yun yung- qualification sila. May qualification. Yun po yung ano, di ba pag halimbawa illegal settler, tapos may i-award sa kanila Mas mga kinonvert lupa. into private residences, Ganito, ina-award yun sa mga residente. ina-award. Tapos may condition yan. Hindi nila pwedeng ibenta. For so many years. Dapat rin nakatagal na sila, nakatira na doon for so many years. Hindi pwedeng ibenta. It can only be, may nabasa ako, usual condition nila is transmitted through succession. Hereditary succession. Pero kung nakapangalan na siya sa ate mo, ibig sabihin, siya talaga yung nag-apply. Gusto niya lang manghingi daw. Kung ayaw ka bigyan ni ate, wala tayong magawa Alam mo, may doon. magagawa siya doon. Lambingin mo na yung ate mo. Yung ganun nga, pero yung Oo. legal, wala ka kasi sa kanya yung nakapangalan. Kung di Lalo na kung nakatitulo sa ate mo yun. Kung di ka napagbigyan ni ate, wala tayong magagawa doon. Tsaka wag sumama yung loob mo kasi Ay! yung ate mo yung nagbabayad yata, di ba? Di ba sabi mo, matandang dalaga. O, tas patay na magulang mo. Ikaw tagapagmana ni ate mo, alam mo ba yun? Oo nga, no? Oo, di ba? Tingnan mo. Maghintay ka na lang, di ba? Hindi. Unless may last will and testament na iiwan yung ate mo. Ayun na Yun yung ano. Pero under sa laws of succession Testamento. natin, kung walang will, ang isang tao ay namatay na walang asawa, walang At anak, magulang. at patay ng magulang, ang mag-i-inherit ay mga kapatid. Mga collateral relatives, brothers and Kapatid. sisters. So, ikaw, pwede mong manahin yan. Pwede. Pakabait ka na lang. Makukuha mo yung buo, hindi lang yung maliit. Okay? O, sige. Kay Anonymous Attorney Carlo, pakibasa. Magandang buhay, attorney. Please hide my identity. May nabiling lupa ang magulang ko at ang tenant doon ay ang namayapa kong lolo. At ang nakalagay sa land title ay ang name ng mother, married to name ng father ko. Sa loob ng ilang taon, ang nakatira sa sakahing lupa na yon ang mga kapatid ng mama ko. Tanong ko lang po, ano po ang pwedeng gawin? Dahil ini-insist nila na paanong nangyaring nakapangalan ng titulo sa mother ko, gayong siyam silang magkakapatid na ang pagkakaalam nila ay ang lupang yun ay pag-aari ng aking lolo na noon ay tenant lang. May karapatan ba silang magpatayo ng bahay nang walang pahintulot ng aking magulang? Salamat po, attorney. Sana'y masagot niyo po ang aking katanungan. God bless po. Alam mo, Anonymous, sa mata ng batas, kung kanino nakapangalan yan, sa kanya yan. Sa kanya yan. Hindi ko alam paano nalipat sa nanay mo. Wag mo na ring ungkatin kung nakapangalan yan sa nanay mo. At ang sistema kasi natin ay ang torrent system. Ang torrent system, meron tayong tinatawag na prinsipyo ng indefeasibility of the torrents title. Meaning, hindi mo siya pwedeng diretsuhang questionin. Kailangan ka talaga mag-file ng kaso para questionin yun. At malamang sa hindi, nag-lapse na yung period na yon sa nanay mo talaga yon, regardless kung paano man sa kanya napunta. So, kung nakapangalan sa nanay mo yun, wala silang karapatan na magtayo-tayo doon. I-assert mo na ownership mo. Kung may problema sila, magdemanda sila. Hindi pwede, you cannot take the law into your own Ang hands. di ko pa nagustuhan sa fact kasi nito, parang sinasabi, ini-insist nila na paano raw nangyaring nakapangalan. Wala na silang pakidoon. Oo. Nakapangalan na sa nanay mo. Ika nga ni Attorney Carlo, meron tayong ganyang prinsipyo talaga, basic principle Indefeasibility. sa law. Yan, indefeasibility of the Of the torrents title. Of the torrents title. Ngayon, except for mga fraud, kailangan nilang patunayan yun. Kung sa tingin nila may hocus-pocus na nangyari. Pero other than that, sabi mo sa nanay mo, i-assert yung ownership niya, paalisin yung mga nagbabalak gumawa ng hindi mabuti kasi, syempre, So, klaro, hindi sila pwede magpatayo ng bahay na walang pahintulot ng magulang mo. Okay? Ayun. Alright. Ito naman, may tanong si Ireg. Magtanong lang po muna ako sa isang barangay para ang mga kasagutan na official at di na kailangan pang pagdebatihan dahil nilinaw na dito na dahil lupa, isang asset, ang binenta
ng AGC. Hindi ko lang masasabi niya. Ay notarized contract at deposit slips lang ang dapat mahawakan ng buyer. Ayon sa BIR at Department of Finance, subject to capital gains tax lang ito. Ang pagbenta ng goods at services lang ang gagamit ng OR ay para sa income tax computation. Hindi primary layon yon ng OR ayon sa gobyerno na isang proof of payment ng tao. Mas importante sa government na pang-monitor ng income ng mga negosyante sa buy and sell para magbayad ng tamang income tax. Tama po ba yan? Sila di nagbibigay ng OR sa buyer ng kanilang lote? Maraming salamat po. Nagkagagulo na kasi dito dahil sa wala silang nirelease na OR. Okay. Sige, ang labo rin naman tanong mo. Actually, naintindihan ko yung tanong niya eh. O, so, ibig sabihin, tinatanong niya, pag nagbenta ka ng lupa, kailangan ba mag-issue ka ng OR? Ang resibo OR. Or ganyan. Una, klaruhin ko, I think may nakausap akong accountant, OR ang in-issue for services. At sales invoice ang in-issue for goods. Pero even sige, outside that, ikaw yung na. lupa kasi na yan, ano bang klaseng lupa yan? Dalawa kasi ang klase ng real estate or asset. Isang ordinary asset tsaka isang capital asset. Yung ordinary asset, kunwari yung lupa na yan, real estate developer siya tapos nagbebenta talaga siya ng lupa. Pag bumili ka ng lupa doon, ordinary asset yon, i-issuean ka talaga ng resibo doon. Pangalawa, yung lupa na yan ay opisina o ginagamit nung nagbebenta sa iyo ng lupa para sa negosyo niya, used in the business. Ordinary asset yon, i-issuein ka pa rin ng resibo niyan. Ang pagkakaiba lang is kung hindi siya ginagamit sa business or hindi siya nasa business ng pagbebenta ng lupa, capital gains ang itatax siya dahil capital asset siya at kahit acknowledgement receipt siguro sa pananaw ko ay pwede not acceptable sa BIR. Basta may resibo. Oo, basta may resibo. Hindi pwedeng parang wala lang, deed of sale lang, contract lang, at saka Kasi ano yung deposit slip na yun? Kailangan may acknowledgement receipt at least, di ba? At actually, yung BIR nga, ang weird. Wala sa batas to, pero paminsan, form ng BIR, kailangan sa acknowledgement receipt nakalagay yung pangalan ng buyer, yung TIN niya. Yung seller, yung TIN niya. Gumagawa siya ng sarili niya paminsan kung pero ano. siguro para Saka mapadali diba yung sistema. authorization letter lang, kailangan SPA. Ang labo, di ba? Parang gano'n. So, ganyan. Pero yun nga, yun. So, kailangan may resibo. Pas depende rin sa klase ng asset o lupa na ibinebenta kung ginagamit ito sa negosyo o binibenta sa negosyo or hindi. Okay, sige. Ayun, last question. Ito, tama. Abo tayo. Anonymous. Good morning, Attorney De Vega and Attorney Nicolas. Isa ako sa mga tumatangkilik sa programa nyo. Kailangan ko ng legal advice sa inyo po regarding sa problema. Retired government employee ako ng province. Hanggang ngayon, hindi ako nakapag-claim ng mga benefits ko dahil may problema ako sa birth certificate ko. Magkaiba kasi ang mga taon. Yung nakarehistro sa aming office ay July 6, 1953, tapos yung sa NSO, July 6, 1951. Kaya hanggang ngayon, hindi ako nag-claim dahil natatakot akong makasuhan ng graft. Kaya po humihingi ako ng legal advice kung ano pong dapat kong gawin, kung makaklaim pa ba ako o hindi. 16 years ako in service sa trabaho ko. Nag-retire ako noong July 6, 2018. Salamat po, God bless. Ako, bakit ba't iba yung sa opisina mo tsaka sa birth? In fairness naman, yung nakarehistro sa opisina is mas mas bata siya. Oo, mas bata. Kaysa sa actual sa birth certificate niya. Kasi mas nakakatakot kung pinatanda mo yung sarili mo sa opisina para makaklaim ka ng retirement benefits kaagad. Yun ang I think yun sa graph. Actionable, oo. Actionable. Pero kung wala ka namang, hindi ka naman nag-claim, actually nga mas... kung ang ginamit mo na edad yung 50, yung ginamit mong basihan yung 1953. Baliktad, yun yung may prejudice sa government. Sila wala namang prejudice per se sa government kasi hindi ka naman kumuha ng retirement benefits kahit entitled ka na. So, wag ka matakot. If I were you, if it was an honest mistake, sabihin mo nagkamali, siguro na nasulat or hindi mo alam. Alam mo, maraming tao, hindi nila nakikita birth certificate nila. Oo, marami akong alam, walang birth certificate. So, doon pa. Diba? I-ano mo yan na honest mistake yan. Hindi. Pero sa punto de vista nung kung kailan pinanganak ang tao tsaka yung pangalan niya, yung NSO talaga o yung PSA birth certificate ang pinaninindigan. Kasi yun yung talagang ebidensya ng pagkakakilanlan ng isang tao. Ang hirap lang talaga kasi niyan pagka ang nakaharap mo dyan, I'm sure sa GSIS siya nagkiklaim kung biglang picky, madiwara sa dokumento, ay kailangan mo mag-explain, mag-execute ka na lang ng affidavit na honest mistake yon. May tanong
lang pala si ito yung John actual. John sa witness. Oo. Ay, baka next time na lang. Kasi Oo, John magwa 1 John. o'clock na. Bati, nakahabol si Winnie Ching. Hi po sa inyo, Attorney Crisanto Carlin, Attorney Nikki, live now na po. Hi, Winnie. Nakahabol ka. Oo. Ayan, ako, 12:59 at kailangan na po namin magpaalam. Maraming salamat po at sinamahan nyo kami. Huwag po kayong mag-alala. Nandito po kami tuwing Martes, 12 to 1 p.m. Ako po si Attorney Nikki De Vega. At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas. Para sa Ang Buhay at Batas. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.